magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po muli at tayo po ay natasang muli na magsalita po sa araw na ito. Salamat po muli sa pagkakasay po Pastor Sunny and Ma'am Lani, maging kay Pastor Agi po. Lagi po natin pinagpapasalamat sila kasi sila po ay isang naging blessing sa ating mga buhay. Amen po? Saan po ba tayo doon? Ayan po, medyo may kung anong nararamdaman, kinakabahan. Bukod pa doon kasi hindi ko talaga ako physical, siguro sa pagod kasi Thursday pa lang buong hanggang Friday hanggang Saturday, busy talaga kami sa PBBS. Doon sa Payatas, doon po kami nangaral. Salamat kasi blessing. Kasi yung pinapangaralan namin mga bata doon 2,500 ata estimate. Pero ganoon pa man ay isang pribileyo magtingkod sa Panginoon. Amen? Kahit konti yan, kahit isa lang yan, basta natuturuan siya ay blessing. Amen? At salamat din po sa mga nag-work kanina. Ayun, umawit po ako, nag-practice po ako ng work po. Nandun po kasi likod, tinasabay ko po sila. Hindi rin doon sa mga special number po natin doon sa Blessings, one of my favorite song, tapos sa kanina. Talagang nakaka-relate ako. At nung Thursday nga lang, bago tayo talaga kuwanto ko muna yung nangyari sa akin kasi may isang step na lang, kumain po ako doon sa bahay nung Diserobic doon sa kaklase ko. Ang nangyari, isang akbang ko na lang palabas sa kanilang bahay, nagulat ata yung aso, kinagat ako dito sa Maynila. Kaya ngayon, kahit na na-injection na naman na po ako, nakakabahan pa rin ako nababalisa sa mga nangyayari. Kaya mga bata, papalalahanan ko po ulit ngayon. Nakagat po ako ng aso, baka sa kalagitnaan ng preaching, titigil pa ako magsalita. Kapag nakita niyo po yung aking mga bibig, ay bumubula na. Kaya naman, pangalawa, kapag nakita ko ng malikot dyan, kakagatin ko. Yun na po. Kaya yun, sana ito po yung text na prepare natin. Siguro, pinarana sa atin ng Panginoon kasi alam niyo yung ibabahagi natin na salita ng Panginoon sa araw nito. Amen? Kaya ngayon, i-edit po natin ang ating mga puso. Nandiyan na po ba kayo? Sana ngayon na po yan para kapag kinulik tayo ng salita ng Diyos, pinanalahanan tayo, ay tayo lang po yung makakorek. Amen po, hindi po yung sarili natin na nandun sa bahay, yung sarili natin na nandun sa kalagitnaan ng problema, kundi yung sarili natin na magpapatama sa araw na ito. Amen po? Kaya ngayon, yung binasa po natin kanina, ni Brother Adrian, ay makita natin po sa Hebrews chapter 11, verse 1 to 6. Kung kayo po ay nagpapasa ng Biblia, kayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay malalaman po natin kung ano po ang context nito. Tama po, dito sa sinabi, makita natin dito yung faith. Yung po yung pag-aaralan natin. Faith. Ano po? True faith. Ayun po yung pinaka-title po natin. At babasahin ko lamang po, tapos mag-pray po tayo. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 11 ng Hebrews, sabi po ito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, na dakilang Diyos, Panginoon ng kataas-taasan, banal, mapagmahal na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa mga choir sa awitan, sa mga kapatiran, Panginoon, na hanggang makinig po ng salita. At sa araw po nito, magpalain po, Panginoon, ang bawat isa ng inyong salita through the Hebrews chapter 11. Alam ko po, Panginoon, na ito po isang importanteng mensahe. Lalo na, Panginoon, sa mga tao na dirito na may pinagdarahanan na trials, mayroon po, Panginoon, pananabig sa pananampalataya nila. At ako din po, Panginoon, pinapanalangin ko po, Panginoon, natulungan niyo po ako na intindihin pa ang inyong pagsasalita. Tulungan niyo po, Panginoon, mga sabihin ko po, Panginoon, ay dalangin ko po na maayos at maintindihan po ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, bigyan niyo po ako ng clarity and boldness sa pagsasalita po. Sa inyong Panginoon ay kayo po panakil at hindi po aking sarili. Dalangin po, Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa buhay natin dito sa lupa, ay ang tao, ano po, there will be always two choices. Samahan po ba kayo? Kasi, sinabi na rin po naman yun ang Panginoon eh. Yes or no. Kung maliligo ka ba ngayon, o hindi. Kung kakain ka ba, o hindi. Di po ba ganon? Sa ating din, sa paglakad natin, sa ating mundo, sa lakbayan natin, may dalawa lang din. Ano po? Una dito, yung tinatawag natin faith. Ayun po. Andito sa Hebrews chapter 1. Sa chapter 11, verse 1. Sabi dito, no, faith is the substance of the things hoped for. Ayan. Sa ating unang nilalakaran, it's either ang tao lumalakad sa kanyang faith or pananampalataya, at ang pangalawa, ang tao ay lumalakad sa sight, the evidence of things, not seen. Yun lang, dalawa lang ang nilalakaran ng tao. It's either lumalakad siya sa kanyang faith, or it's either lumalakad siya sa kanyang sight. Next po. Ayan. Ang sistema ng mundo natin ngayon ay dalawa lang. Ang magiging buhay ng tao, it's either faith or sight. Kaya tatanungin ko po kayo, namumuhay po ba kayo sa faith or namumuhay po ba tayo sa sight? Namumuhay ka ba sa pananampalataya? O namumuhay ka ba sa mga nakikita mo? Yun po. Suriin po natin kung ano po ang pagkakaiba ng dalawa na yan. Pero bago yun, unahin natin ang sight. Next slide. Ang sight, what is sight? Tumutukoy ito sa mga bagay nararamdaman, nakikita, at nararanasan sa mundong ginagalawan natin. So, sinabi po sa 1 John, may tatlong bagay na pwede tumukoy sa sight. It is the lust of the eye, it is the lust of the flesh, and it is the pride of life. Tatlo. Ano po? Tayo, may commonly, ano po yung mga unbelievers, tumutukoy sila dito. Tumutukoy dito sa sight. Namumuhay sila sa pleasure, namumuhay sila sa pansarili nila, namumuhay sila sa pera, namumuhay sila sa kung ano naman, yung gusto ng tao, yung ultimate purpose, yung portion nila, which is maging masaya. Namumuhay kaya po. Kaya sa araw po na ito, namumuhay kaya tayo dito sa sight? O sa sunod naman, what is faith? Sabi sa context na binasa natin, substance of the things hoped for, and the evidence of the things not seen. Ano po? Something, ano po, yung sa unang ano na yan, sa unang phrase, substance of the things hoped for, it is the something that promise or prophecies. Yung may assurance. Halimbawa, nangako si ganyan, o bukas, bibigyan kita ng pera. Yung mga binoto natin kandidato, pangako ko sa inyo, 20 kilo na lang ang bigas. Yung magtiwala tayo sa mga ganong context, sa mga ganong sinasabi ng tao, ang tawag doon, faith or trust. Sabi dito, yun yung may assurance tayo, naniniwala tayo na mangyayari yun. Ano po? The evidence of the things not seen. Ayun po, pangalawa, pikit po kayo. Pikit. Hindi nakikita ng pikit. Pikit po kayo. Ayan. Yan ang kabaligtaran ng sight. Ano po? Lahat ng hindi, mulat na po kayo. Baka kasi matulog na po kayo eh. Ayan. Conviction or to have confidence on a sin. Kahit na hindi natin nakikita ang isang bagay, kahit na wala tayong katiyakan sa bagay na ito, naniniwala pa rin tayo, nananampalataya pa rin tayo. Amen? Yun po, at malinaw po naman sa atin yun. Kasi, ayun po, kasi yun talaga, kasi ngayon, na misinterpret kasi natin mga, or even ang mga Christian, na ang opposite ng faith ay fear. Ano po? Kapag kapag nanghihina ka sa faith, baka natatakot ka lang, o baka naman napanghihinaan ka lang. Pero mali po yun. Baka kasi nanghihina tayo sa faith, tatandaan po natin, baka yung buhay natin, nakadepende na sa nakikita natin sa mundo. Ano po? Kaya, sa araw na ito, paalala sa atin ng Panginoon, salita ng Diyos, if you're walking by faith, doon ka lang. Doon ka lang. Kasi, ang tao, hindi siya pwedeng dumaan sa gitna. Isa lang ang pwede niya nangarap. Amen po? Pero nakakalungkot po. Kahit ang Kristiyano, gusto talaga doon sa gitna. Kasi may bagay daw siyang na-enjoy.
dito sa side. Meron naman siyang na-enjoy dito sa faith. Pero bawal po yan. Sabi ng Panginoon, bawal ang maging lukewarm Christian. Amen? So yun po. Sabi dito, ayun, ito yung pag-aaralan natin patuloy kung anong kalagahan itong faith nito. True faith yung ating text. At sabi dito, sa Hebrews chapter 11 verse 2, let's take na po. Ayan. Sa pamamagitan ng faith po, maganda ang naging kalalabasan po nito. Kaya tayo, mga Kristiyano, ito na talaga yung pinaka-root natin. Ano po? Kung walang pananampalataya, hindi tayo tatawagin Kristiyano. Hindi tatatawagang mananampalataya. Ano po? Kaya tayo, mga tao dito na sumasampalataya kay Kristo, talagang pinangangatawan na po natin ito. Kasi, yun po kaya dahil yung mga nakalaan dito sa Biblia, ano po, yung mga tao dito ginamit ng Panginoon, dumaan sa trials, dumaan sa mga pagsubok, nagkamali, kung ano pa, dahil sa kanilang faith, dahil sa kanilang pananampalataya, nagkaroon sila ng good report. Ano yung good report, Kuya Archie? Ang good report, yun yung good testimony. Ano po? At dito, himayin natin sila. Kasi, minsan kasi i-skip natin to. Una, himayin natin. So, verse 3, verse 4, sabi dito, by faith, Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain. Kilala po ba si Abel? Sino nga si Abel? Mga bata. Okay, si Abel, siya yung anak ni Cain and Eve. Tama po ba? O, baka kasi pag nagkamali ako, baka pwede akong bumalik sa first street ko po. Ayan. Si Abel ay anak po si Abel and Cain ay sila po yung anak ni Eve. Ito po, nakita natin yung istorya dito na mas kinalugdan ng Panginoon yung offering ni Abel kaysa kay Cain. Bakit? Tanong mo lagi bakit kaya mas kinalugdan ni Abel ng Panginoon yung offering ni Cain ay ni Abel kaysa kay Cain? Kasi matatanda natin ang offering ni Abel is yung sheep, pure lang. Yung offering naman ni Cain ay gulay, 10% mo sa mga gulay ng kinuha niya. Pero bakit mas kinalugdan ng Panginoon yung offering ni Abel? So makita natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, nalugod ang Diyos sa offering ni Abel dahil sa kanyang pananampalataya. Malinaw po ba yun? Amen. At pangalawa, but by faith, sabi dito, Enoch. Kilala niyo po ba si Enoch? Sino nga po ba yun? Si Enoch naman, siya naman yung tao na hindi namatay. Hindi niya nakita yung death. Bakit kaya? Dahil sa pananampalataya niya. Dahil naging maganda yung testimony niya dito sa mundo, kinalugdan siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya, sabi sa kanyang Panginoon, hindi mo makita kamatayan. Siya yung kauna-unahang tao na pumunta sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. At hindi lang yun, si Noah, sabi dito sa verse 7, si Noah. At si Noah naman, sa flood, commonly, doon sa Noah's Ark. Nakapasok sila doon sa tinatawag nating arko. Bakit? Doon sa kanilang faith. Isipin natin yung buhay ni Noah, ano po? Pumunta sa kanyang Panginoon, nag-isa na lang kasi siya pinalulungan ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Isa na lang siya noon. Kasi yung mundo noon sobrang gulo. Sobrang napakasama ng mga tao. At sasabihin ng Panginoon, kayo pa lang, sinasabi ng Panginoon, magtayo ka ng arko at dahil itong mundong ito ay babahin ko. Papatayin ko lahat ng mga masasama dyan, ang kasalanan, papatayin ko. Isipin niyo yun, kaya nasa kalagayan ni Noah. Noong time na sinabihan siya ng Panginoon, ang init. Bakit totoo ba talaga umuulan? Ang init-init naman. Ano po? Totoo ba talaga na babagyo kasi ang init ng panahon, tag-araw.
Kayo po ba sa sitwasyon ni Noah? Ganun po. Tapos yung kinatrabaho niya, kukuha pa siya ng take bears ng mga hayop. Isang lalaki, isang babae. Ayun, nahanapin mo pa yan. Pero nagawa lahat ni Noah yun by faith. Amen? Amen. Isaac and Jacob, Abraham, si Sarah, no? Isa lang po yung kwento nila, yung promise sa kanilang Panginoon, panaramihin ang lahi ni Abraham. Si Sarah, binigay niya si Isaac. Kahit nakatandaan, ay binigay niya pa rin. Si Joseph, si Moses, si Rahab. Kung papamahin pala natin, kung babanggitin natin lahat, matatagalan pala talaga tayo. So, skip natin to. Talagang true faith, nakita natin ito mga tao to. Yung mga propeta, yung mga tao ginamit ng Diyos, nagkaroon sila ng good testimony. Nagkaroon sila ng good report. Bakit? Sa kanilang pananampalataya. Yan tayo mga Christian. Ito ay isa ng hamon. Hindi pa tayo pupunta sa ating talaga pinag-aaralan. Kasi sabi dito, may natutunan ako sa conference kahapon. Yung linkage pala, ano po? Linkage, connecta ng proseso. Ano yung proseso? Yung mga pinagdadaanan natin at ng tao, ang linkage nila ay pananampalataya. Kasi, kapag walang pananampalataya ang isang Kristiyano sa Panginoon, yung proseso niya magiging magulo. Naintindihan niyo po? Amen. And the scripture says to us that there is power having faith in God. Ano po sa araw na ito? Sana po hindi po tayo lumalakad sa ating side. Sana po hindi po tayo lumalakad sa paningin natin. Dahil yun po ang common issue sa bundok ito. Na ang tao, ano po, hindi siya maniniwala kapag hindi po niya nakikita. Hindi siya maniniwala kapag hindi niya pa nararanasan. Kailangan ko muna makita, kailangan ko muna maranasan bago ko paniwalaan yung sinasabi ko. Commonly, mga scientists or mga unbelievers, atheists ang mga nagsasabi. Pero mahal natin sila dahil kaluluwa po natin sila. Mga kaluluwa po yun, minamahal po natin yun. Amen? At sa araw na ito, pag-aralan natin, mag-deep dive next, how deep it impact true faith. Ano po? First point natin, tingnan natin. Ayan. Pasok na po tayo sa first point para hindi na po tayo magpapakatagal. Sabi dito, true faith, we have good report. Sinabi natin, dito sa good report na ito yung magandang patotoo. Ang pinaka-key point dito, ang Diyos. Ang nadadakila sa ating buhay. Nadadakila po ba natin ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. Nadadakila po ba natin siya? Amen? Dapat lamang po, dahil tayo ay mananampalataya. Kailangan tayo mananampalataya dahil sa ating pananampalataya. Kaya dapat lamang po na sa ating buhay ay nadadakila natin ang Diyos. Dahil yung mga nakaraang mga apostol, yung mga nakaraang tao noon, nadakila nila ang Diyos sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Si David, kilala niyo po. Si David, kalaban niya siguro ang laki-laki. O di ba, kinenta ko sa inyo. Yung lesson namin ng mga bata nung May. Ang lesson namin, David and Goliath. Napakataas ni Goliath, tama? At napakalit naman ni David. Paano nanalo si David? Nagtiwala siya sa Diyos. Walang panataas sa Diyos. Amen? Kaya sa mga pagsubok, yung lesson namin, pagsubok, pinagdaraan natin, parang ang laki-laki, parang ang hirap-hirap naman lampasan. Parang di ko kaya. Pero kapag tayo, nag-surrender tayo sa Panginoon, nagpalatay tayo sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin. Tulad ni David, natalo niya si Goliath. Wala ko si Goliath, natalo si David. Okay po. Nakita natin ng iba, sa atin po, kung having good report sa perspective ng ibang tao, nakita natin parang itong tao to kakaiba. Hindi sabi na ba sa inyo nun? Na dahil sa ating pananampalataya, parang nagkakaiba dito sa tao to Naranasin niyo po bang masabihan nun? Ako po kasi one time parang nung nag-share po ako ng gospel, parang nag-iba ka. Parang hindi kasi Archie nakilala ko. Yung po yung sabi sa akin, nagulat ako nun. Kaya yun po, at dahil doon sa pagiging, natin, parang nagliligaw tayo nun
Kasi kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, lumalakad tayo sa ating pananampalataya, umiinom tayo. Nakikita yung ating Diyos atin at nadadapil ang Diyos. Nagiging kakaiba tayo. Sabi nga, yung core nature natin, kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, babaguhin niya tayo, mangyayari, ayun, magliliwanag tayo tulad ng Panginoon sa ating mga nakakita sa atin. At when there is a good report, meron niyang test of faith. Meron niyang laging test of faith. Itong mga taong to, yung mga binasa natin to, meron silang pinagdaraanan. Mga special stories nila. Amen po. At lahat ng yun, may mga test of faith yun lahat. Yung pinaka dito, yung in-offer ni Abraham, si Isaac. Ano po? Tinest talaga siya ng Panginoon kung susunod pa talaga siya o hindi. Pero yan, bunti ka na sana dahil sa susunod sa Abraham tayo sa Panginoon. Bunti ka na sanang patayin si Isaac. Pero yun, pinahinto siya ng Panginoon kasi may love na nakaprepare na. At ganyan, meron tayong test of faith sa ating mga buhay. May mga pagsubok tayo na kung saan ay hamunin tayo na paluluhirin, mapapalo talaga tayo sa sobrang grabe ng pagsubok na yun. Kayo po ba may napagdaanan na po ba kayo? Dumaan na po ba kayo sa lowest point ng inyong buhay? Dahil, yun po kailangan po talaga. At sa ano na to, sa kinanta natin kanina, di ba? What if your blessings come to rain? Hindi po yun yung perspective na pananampalataya. Ang perspective ng pananampalataya, hindi kini-question what if. Paano na? Ang perspective ng pananampalataya, even if. Kahit na. Ano po? Ay, sana nakuha natin sa araw na ito. Bago tayo habang nagpapatuloy tayo, yung perspective ng isang lumalakad sa pananampalataya. When there is good report, meron niyang test of faith. Na kung saan nakakaranas ng mga mabigat na sitwasyon para makuha natin ang ngiti ng Diyos. At ang kilala pa rin dito, isa pa, hindi lang si Abraham, kundi si Job. Di po ba? Si Job, nawala sa kanyang lakas. Nagkasakit pa siya, iniwan pa siya ng asawa at anak na. Pero sabi niya, dahil sa kanyang pananampalataya, hubad akong pinanganak, hubad din akong mamamatay. Amen. Ganun si Job. Ganun yung pananampalataya ni Job sa atin. Kaya isa ang Panginoon. Kaya ang nangyari, anong nangyari sa kanya nung huli? Siya ay pinagpala ng Diyos. Lahat ng mga nawala sa kanya, dinoble ng Diyos. At sa pamamagitan noon, nagkaroon sila ng siya ng good report. Naging maganda siyang patotoo sa lahat ng tao. Even sa Bible, kung trivia lamang po sa mga story throughout ito, hindi natin makikita si Job. Tanging si Job, may special book siya na naisulat. At pagkakalam po si Moses, may nagsulat nito. Kaya grabe po, di po ba? Sa pananampalataya, kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, there is something different. Nagkakaroon tayo ng good report, nagkakaroon tayo ng magagandang image. Po, sa kapurihan po ng Panginoon, hindi po sa atin, kundi sa kapurihan ng Panginoon. Kaya sana po, manampalataya tayo, lumakad tayo sa ating pananampalataya. Huwag po tayo magiging hipokrito. Kasi kung Kristiyano tayo po, at nagsuot po tayo ng ibang mas, Christian ka na, tapos sinuot mo yung ibang mas ng pagiging worldly, ng pagiging ng makamundo, ang tao po doon, hipokrito. Kristiyano ka na, tapos gagawin mo pa rin yung mga bagay na. Dapat, kung Kristiyano ka na, ipakita mo sa iyo. Lumakad ka kung saan ka dapat nalakad. Lumakad ka sa pananampalataya. When we, dahil nga, kapag tayo, nagkaroon tayo ng problema dito sa ating paglakad sa pananampalataya, when we lack faith, sabi dito, naasahan ba natin na magkakaroon tayo ng magandang testimony? At ulitin na po, kapag tayo, hindi na tayo lumalakad sa ating pananampalataya, kasama natin na magkakaroon tayo ng magandang testimonya, na magkakaroon tayo ng magagandang tulong sa ibang nakikita sa atin? Hindi. Bakit? Kasi, Kristiyano ka na, tapos sinasabi mo ikaw ay nanampalataya, pero ikaw pala ay ang nagdududa. Kristiyano ka na, pero ikaw pa yung nababansa.
ikaw pa yung unang natatakot. Kapag may monkeypox, yung bagong balita, monkeypox, natatakot talaga eh. Sino hindi natatakot doon? Ako natatakot din ako eh. Pero ang Kristiyano, hindi naman talaga si tayo dito nakatira eh, no? Yung puso natin, sabi nga doon sa blessings, yung ating ginagalaw din, stranger lang tayo dito sa mundo ito. At ang talagang tanganan natin doon sa langit. So kung alam na natin talaga na mangyayari yan, kasi yun naman talaga ang revelation. Bago dumating ang Panginoon, maraming mangyayaring mga kaguluhan. Maraming mangyayaring sakuna. May mga lindol, yung may nakaraan, lumindol na naman. Yung may mga baha, may mga gera, may mga kung ano yung mga lumalabas. Sa'yo na yan, dapat magalang nga tayo eh kung nangyayari na yung mga yan. Dapat hindi tayo natatakot. Imbes, magalang tayo, bakit? Yun na yung mga sinyalis na dadating na ang Panginoon. Amen. Amen? When we lang kung faith, yan yung mangyayari sa atin. Mawawalan tayo ng direksyon, mawawala tayo sa purpose kasi ang direction natin, tulad ng sinabi ni Apostol Paul, yung laban niya sa pananampalataya. Tayo mga Kristiyano, ang laban natin sa pananampalataya, dapat araw-araw may mga opportunities tayong mga pinagdaraanan, may mga opportunities na kung saan ay i-distract tayo, dapat pinipili natin yung pananampalataya natin na pangawakan sa ating buhay. Kaya kung didepende tayo sa ating paningin, sa ating paglilingkuran, hindi lang sa ating mga sa labas, kundi hindi lang sa church. Kung didepende tayo sa ating sarili, sa ating nakikita, makikita mo ba ninyo magaganda? Ang tao hindi ganun yung design eh. Kapag gumawa ka na 10 mabuti at gumawa ka na isang masama, anong titignan niya? Isang masama. Masama kasi ganun eh. Perfectionist masyadong mga Pilipino eh. Kung depende tayo sa paningin, sa ating paglilingkuran, makita natin ang pagkakamali. Kung hindi tayo lalakad sa ating pananampalataya, bakit yung beatbox mo parang kakaiba? Ganun. Ba't parang yung gitara kanina balik? Ganun yung di ba? Perspective ng nakatingin eh. Pero ikaw, nakatingin ka sa Panginoon, pinupurihin mo ang Panginoon sa iyong buhay, hindi mo maisip yun eh. Amen. Parang yung nagsasalita, parang ang dami yung mga filler words. Joke lang po. Ayun po, hindi mo makikita ang Diyos pagkat siya'y, hindi mo makikita ang Diyos pagkat siya'y nasa iyo. Natatandaan nyo? Hindi mo makikita dito yung Diyos eh, sa paligid mo. Makita kasi yung Diyos dito eh. Sa puso natin, tinanggap natin siya, pinapasok natin siya sa ating puso. Hindi talaga natin makikita kasi parang yung utak eh, dito sa loob eh. Nakita nyo po ba yung utak mo? Pero meron tayo utak. Ganyan din, parang ganyan ang Panginoon. Ito po isang para sa ito illustration. Ang Panginoon, nandito siya sa ating loob. Kaya, hindi natin siya makita dito. Alam mo po ba kung sino makakapansin na meron tayong Diyos sa puso? Yung mga lumalakad sa side, sino yung mga tao nasa labas? Amen. Kaya nga, there is something different kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon. Amen. Kapag tayo lumakad sa ating pananampalataya. Kaya po, hindi lang good report. Through faith, we have great reward. Amen? Gusto niyo ng reward? Amen. Sinong ayaw ng reward? Mga bata, ayaw niyo ng prize? Gusto, di ba? Kahit mga bata, kahit mga tayo lahat. Gusto natin ang reward. Great reward through faith. Amen. Yun yung reward na hindi nasusunog o naakin ng kindness mo. Sabi dito, verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung hindi lang din tayo mananampalataya, nagagawa ang isang bagay, baka sa performance mo na lang ito ginagawa. Nasa paglilingkuran pa rin ito. Kung baka dahil hindi ka na lumalakad sa pananampalataya mo, baka sa performance mo na lang. Baka na lang sa para na lang sa tao mo ginagawa o para sa sarili mo na lang. Meron nga may dalawang choices doon sa shelves. Alin yung shelves, yung bookshelves? Meron din 2 choices. To please yourself or to please God. Paano mo papangiti ang Diyos?
True faith. Sa pananampalataya mo. Ang faith, yan ay pinakalit kung bakit tayo siya, nasabi ko na po. Simula nang tumanggap ka sa Diyos hanggang sa pagpapatuloy mo sa pananampalataya na umiikot ang buhay mo. Sangayon ba kayo doon? At nakita niyo na kanina, lumalakad tayo sa pananampalataya, kaya tayo, mga mananampalataya, hindi na talaga repeated cycle natin. Hanggang nagpapatuloy tayo, hindi na pwedeng mawala yan. Kasi kapag yan nawala, malalamin tayo. Mawala tayo sa Panginoon. Depende tayo sa ating side. You are saved by faith. Amen? Amen. Naligtas ka dahil sa pananampalataya. Kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, baka hindi ka ligtas ngayon. Baka sa impyerno ka pa rin pupunta. By faith, you bear fruit. Nagkakaroon ka ng bunga dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Sabi nga, di ba, if you abide in me, and I in you, sabi, you will bear fruit. At kung hindi ka abay sa Panginoon, you can do nothing. Walang mangyayari sa iyo. You bear fruit because of your faith in Christ. You learn to love. Amen? Amen. Ang hirap magmahal, lalo na yung tao hindi ka mahal-mahal. Pero dahil sa pananampalataya mo, alam mo na patatawarin ka rin ng Diyos. No? Hindi mo pa nakikita. Alam mo patatawarin ka ng Diyos. Kailangan mo magmahal. Kahit hindi ka mahal-mahal. Yun ang bunga ng pananampalataya rin. Pangalawa, you learn to rejoice. Si Job kanina, ang dami-dami yung pinagdaraan sa buhay niya, pero or even si Apostol Paul, nasa kulungan sila ni Silas. Pero sila, habang nakakulong, kumakanta pa rin ng mga hymnals, ng mga rejoicing music. Bakit? Alam nila na palalayain sila ng Diyos. Alam nila na tutulungan sila ng Diyos sa kabila ng trials. You become peaceful amidst the storm. Eh yung walang pananampalataya, ano yun? Sino yung mga yun? Yung mga disciples sa kalagitnaan ng dagat, nung bumagyo, binisin nila ang Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa kanila, wala, yung little lack of faith. Dahil wala kang pananampalataya, natututo kang matakot, natututo kang magpanik, natututo mong maging negative sa buhay mo. Kung may pananampalataya ka, sabi niyo, magiging peaceful ang buhay. To be meek and gentle and to endure trials. Iyon po, napakaganda na matutunan natin na sa mga pananampalataya natin to, may mga magagandang buhay. May magagandang na itutulong sa ating buhay. And you will go to heaven because of your faith. For he that cometh to God must believe that He is. Kung sino man yung lumalapit sa Panginoon, naniniwala dapat na siya ay Panginoon. And through faith, you are also rewarded. That He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung dahil sa pagtitiwala sa Diyos, ang bawat kilos mo, walking by faith, there is a blessing and reward. Amen? Amen. At walang tao sa Bible ang nagtiwala. At nanampalataya sa Diyos na binigo at pinagkulan ng Diyos. Si Elijah, nung nandun siya sa wilderness, pinapupunta siya ng Panginoon sa lugar na kung saan ay mag-preach siya. Walang tagtuyot ang lupa at ang mga lupa ay hindi sagana. Ang weather nun, tag-init, kaya wala siyang tubig. Wala ang kanyang pagkain, wala na. Pero ang Panginoon, napakagaling niya. He provided in wondrous ways. Gumamit siya ng raven para pakainin siya. Ano ba yung raven? Napakadamot ng ibon na yun. Pero yung raven niya pa talaga, yung raven na yun, ginamit pa ng Panginoon para pakainin si Elijah. Napakagaling ng Panginoon. Kaya, naniniwala ako kahit sobrang damot mo, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Bigay. Amen? Kaya ngayon, dahil sa pagtitiwala sa pananampalataya, never na pinagkukulang ng Diyos. Maging mga pastor natin, lagi sinasabi nila, never silang pinagkulang ng Diyos. Kahit na napakalaki ng mga bill, ng mga bayarin sa ospital, by faith, mga kapatid, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Hindi nila iniwan yung calling nila kasi, yun eh, yung takboy nila sa pananampalataya. At napaka-galing ng Panginoon na mag-provide sa atin. If God give Isaac to Abraham through his faith, kahit na napakatagal, if God
give the promised land to Moses and the Israelites through their faith. At if God made Peter walk to the waters through faith, God will also give your reward according to your faith. Asahan po natin yung reward natin. Bakit? Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi makatwira ng Diyos para yung kalimutan yung mga reward mo. Kung ang reward mo, andyan na nakaprepare na sa iyo yun. At talagang yung ating mga pinagpapaguran para sa Panginoon, hindi yung kakalimutan ng Panginoon. Alalahan yan, kahit na tayo, limot na natin yun. Yung panahon na tayo dati ay mainit pa. Alam nyo, alala pa rin yun ng Panginoon. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that done in His body according that He had done, whether it be good or bad. Tayo lahat, balang araw, tayo harap lahat sa Panginoon at sisiya sa atin at magsusulit tayo sa Panginoon. Lahat ng mga ginawa natin mga magaganda at lahat ng mga ginawa natin masusunod, pagbibigay natin ang sulat niyan. At ang Panginoon, sa bawat magagandang binigay niya sa atin, binigay natin sa Panginoon, reward natin yun. At si John, yung na-vision niya sa Island Patmos, sa Revelation, ang Panginoon paparating eh. Ang sabi niya, behold, I come quickly, and my reward is with me. To give every man according as his work shall be. Kaya lahat ng pagpapagal mo sa Panginoon, kaya lahat ng paghihirap at sakripisyo mo, through your faith, kahit na napakahirap na, something you will be rewarded. Kahit hindi mo maintindihan, you will be rewarded. Kasi ganun yung mga examples natin sa Biblia. Yung mga nakaraang tao, i-reward na sila ng Panginoon. Maganda yung nangyari sa kanila. Hindi sila pinagkulang. At dikit pa doon, pero silang corona pagdating sa langit. Sana, lumakan tayo sa ating pananampalataya para hindi natin ito mamiss. Hindi natin mamiss ang reward. Kaya pumaga pa, lumakan sa pananampalataya para sa mabibigyan ng gantimpala. At number 3, the third point and last. Para matapos na po tayo. True faith. Pinaka-importante sa lahat. At tayo dito. God revealed. Kung kanina good report, yung Diyos na tatakila sa buhay natin sa ating pananampalataya. Ngayon naman, God revealed. Hindi na tayo, kundi mismo na ang Panginoon. Amen? Agad kanina, and now, it is not about us. It is God works and is who He is. And that Moses, tatandaan niyo po, yung mga apostol na yan, mga ginamit ng Panginoon mga tao, hindi naman dahil sa kanilang galing, hindi naman dahil sa kanilang kapangyarihan na gawa nila yon. Si Moses, na-part niya yung Red Sea, napag-hati niya sa dalawa, hindi naman dahil sa stab yun eh. Hindi naman dahil sa galing nila na injure yung tinatawag nating kamay nila na kung gaano sila kalalakas. Hindi naman dahil doon, dahil pa rin yun sa Panginoon. Hindi lang dahil kay Noah at sa ark na ligtas sila. Alam niyo po ba may magandang sinabi dito eh. Sa Noah's ark, sabi dito, nandun sila, si Noah yung gumawa. Siya lahat yung gumawa ng utos ng Panginoon. Pero hindi sila maliligtas nun kung hindi sinara ng Panginoon yung pinto. Kaya sa atin, napakagandang malaman natin, hindi pa rin sa ating galing, hindi pa rin sa ating lakas, kundi Panginoon mismo. Dahil kapag gumagawa tayo, not David and his strength may Goliath defeated. It was all by God. Dahil sa Panginoon. Kaya napakaganda magtiwala sa Panginoon. Hindi kayo bibiguin, amen? Sino magbibiguin dito ang Panginoon? Magbigay kayo ng isang liso na binigo kayo ng Panginoon habang sumusunod kayo sa pananampalataya ninyo. Wala. Ang nabibigo, yung lumalakad sa paningin nila. Yung malakad sa side. Walang mangyayari sa atin kapag tayo nilipente sa ating mga panahon. Sa mga nakita natin sa mundo na ito. Sabi nga ng Salmo natin 18, verse 8. Kaya nga siya ikita ng Bible eh. Alam niyo po ba yan? Ito sa trivia.
Ang gitna ng Bible, ng mga verses, Psalm 180, verse 8, ang sabi doon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Bibigay ka ng tao, ng mga kaibigan mo, kahit ang mga pinaka-close mo. Ito talaga yung majority ngayon. Mas malaki yung chances na ipepetray ka ng kaibigan mo kaysa sa kamay mo. Pero, yung Panginoon, magandang manampalataya tayo sa Kanya. Bakit? Never ka nang bibigay. Kayo, never tayo bibigay ng Panginoon. Because God is the Most High, the Almighty Father, the Everlasting Father, the Alpha and Omega, and He is who He is. And took the form of servant to reveal the Father in heaven. Kahit ang Panginoon, pinakita niya na mag-rely sa Father na nasa langit. At dahil sa Panginoong Jesus, na-reveal sa kanya yung Father. Na ang Father, mapagmahal pala. Na ang Father pala, merciful. Na ang Father pala, gracious. Nakakala natin, isa lang palang judge. Hindi. Ang Father na nasa heaven, ang Ama na natin na nasa langit, mapagmahal pala. Hindi kaya gawin ng tao to, magmahal ng conditional. Na mahalin tayo dito mahal-mahal. Never. To reveal that God is gracious, merciful, and holy, and loving. Yan, so, para sa ating pagtatapos na po, yan, nice na. Sabi din sa ating conclusion, ay nabasa ko lang dito sa FB. Yan, faith does operate in realm of the possible. There is no glory for God in which humanly possible. Ito, sabay-sabay po nga natin basahin ito, na-highlight. Faith begins where man's power ends. Kapag limited na tayo, doon na nakikita yung pananampalataya. Tatanda natin, kahit na binigay mo na lahat yung best mo, lahat ng power mo, lahat ng meron ka, wala pa rin yun. Magsisimula ulit. Kapag na-realize mo na, tulad ni Job, na walang-wala ka inaarap sa Panginoon. Kaya sa araw na ito ang encouragement sa atin. Ang hamon sa atin ang challenge. Are you walking by faith? True faith. Or are you walking by your sight? Kaya yun po. Purihin po natin ang Panginoon. Amen po at si God be all the glory.